The voice of the people is not the voice of God. Natatandaan niyo po si Moises, nung panahon niya, nung siya'y umakyat ng bundok para tanggapin yung kautusan ng Diyos. Naiwan yung kanyang mga kababayan sa ibaba. What is the voice of the people? Ano yung tinig ng karamihan? Di ba? Igawa mo kami ng Diyos sa lunya. Di ba? Nagpagawa sila kay Aaron noong golden calf para maging kanilang Diyos. Is that the voice of God? Gusto ba ng Diyos yun? Hindi po mga kapatid eh. Kaya, hindi porket gusto ng karamihan, yun din ang gusto ng Diyos. Hindi porket naluklok yung presidenteng masama na yan ang kagustuhan ng Diyos. Nagkakaroon talaga ng pagkakataon na naluluklok yung masamang leader. Malupit na leader. No? Corrupt na leader. Pero hindi po ang Diyos ang naglalagay dyan. Kaya nga po nagkakaroon ng eleksyon. Taong bayan po ang pumipili. At tayong mga tao, prone po tayong magkamali. Prone po tayong malinlang. At yun po ang katotohanan. Kaya, hindi po dapat natin sang-ayunan yung sinasabing vox populi, vox Dei. Mag-isip kayo ng sino mang masamang presidente na naluklok sa posisyon kahit sa ibang bansa. No, katulad nila Adolf Hitler. Hindi po Diyos ang naglagay dyan para maging makamatay tao, maging malupit sa taong bayan. Ano? Hindi po tinig ng Diyos yan. Kaya po, basahin po natin yung nasa Exodo Kapitulo 23, talatang 1 hanggang 2. Yan na po yung huling talata na nais ko pong basahin sa inyo. Ang sabi po dito, huwag kang magkakalat ng kasinungalingan, huwag kang makikipagkayari sa masama, na maging saksi kang sinungaling. Huwag kang susunod sa karamihan na gumagawa ng masama. Ni magbibigay patotoo man sa isang usap na ang kiling ay sa karamihan upang sirain ang kahatulan. Ano? Hindi sa lahat ng pagkakataon, hindi porket marami kayo, tama kayo. No? Sapagkat merong sangguniang nakararami na ang sabi po dito, sumisira ng kahatulan. No? Hindi palaging kayo ang majority, kayo ang tama. Yun po ang gustong sabihin na sumulat ng mga talata. So sana po, may naibahagi po ako sa inyo mga karunungan at nakapagpalakas po ng ating pananampalataya sa Diyos. Na magagamit po natin sa ating mga pang-araw-araw na buhay ng sa gayon ay makapamuhay tayo sa kabanalan na sang-ayon po sa Kanyang kalooban. Ang titulo po ng ating Bible study is The Tribute One. Maraming salamat po sa inyong binigay na pagkakataon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Medyo muli kinakabahan. Siguro umawit tayo ng isang awitin para yung kawa mo medyo wala. Dahil habang nakaupo ako dyan kanina, dahil sa tagal ko po na hindi tumayo, talagang yung pressure andito. Ang tagal ko kasi hindi nakapag-tayo ulit. Kaya awitin po natin yung 190. Nabago po yung transition ng ating pagtuturo. Nagkaroon po tayo ng Bible study at saka sermon. Kaya ako po yung nalagay sa sermon ni Brother Chai. Kaya simulan po natin yun. Pero umawit po muna tayo ng isang meeting.
190. There's power in the blood. Would you be free from your burden of sin? Ready? Sing. Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you believe in the victory win? There's wonderful power in the blood. There is powerful, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is powerful, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you serve His for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you give me His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Thank you po. Sa umaga pong ito ay dumako tayo doon sa sermons na tinatawag. So, ang paksa po na aking bubuksan sa umaga ito ay patungkol po sa forgiveness. Dahil kahit kung parang ni Apostol Pablo ni siya ay nangangaral po, sumusulat siya sa mga iglesia ng Corinto, Galatia, Efeso, Thessalonica. Nagbibigay siya ng mga possible na solusyon kung ano yung problema ng bawat iglesia doon. Gaya na lang yung sulat niya sa Galatia, binigyan ng solusyon kung ano ang dapat nila gawin dahil nagkakaroon sila ng practice ng salaman. Mamaya po matadaanan natin yan. Forgiveness na minsan hindi natin nagagawa. As Christian po kasi, bilang mga Kristiyano, tayo po ay tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo. Alam po natin yan. Na tayo mga Kristiyano po ay tagasunod at tagagaya ng ating Panginoon Jesucristo or imitator of Christ. Yan po tayo. Na ang forgiveness na ito, paminsan, ay hindi natin nagagawa. Napakahirap ng alisin. Isusulat ko po dahil mamaya malalagpasan ko yan. Yung forgiveness na minsan ay nagiging problema, hindi lang noon, panahon nila. Minsan, sa panahon po natin nangyayari yan. Kung si Apostol Pablo ay nagbibigay ng solusyon sa kanilang problema, sana after natin matapos ang paksapong ito ay mabigyan din natin ng solusyon yung problema na kinakaharap kung meron man tayong dinadalang mga sama ng loob sa ating mga puso. Magsimula po tayo dito sa Matthew 6 verse 15 na ang sabi po ay ganito: "Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang kasalanan, ay hindi din naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan." Ang history ng kaya nasabi ng ating Panginoong Jesucristo ito, nagpaturo ang mga apostol, may mga alagad kung paano manalangin sa ating Panginoong Jesucristo. Kung ibababa natin yung pagbabasa sa 6:6 ng Matthew, nasabi ng mga alagad, Panginoon, turuan mo kami kung paano manalangin. Dahil sa ating pananalangin, nandoon yung kasama doon yung paghingi ng tawad sa ating Panginoong Jesucristo. Paghingi ng tawad sa Diyos.